Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Nilabas po ng COA, pinakamalaki pong ginastos na confidential fund ay kay Bongbong Marcos at ang Office of the President na nagkakahalaga ng tumataginting na 2.25 billion at 10 billion po ang kabuuang halaga ng confidential fund. Pero bakit po nag-stick ang investigasyon kay BP Sara? Ang tanong, kailan nyo imbestigahan yan? May investigasyon ba? Dapat meron, di ba? Kasi unfair naman. Okay. Lalabas po kayong mga ipokrito pag wala. Ito po, tinanong po si President Marcos kailan ang uwi ni Veloso. Sasagutin po ni President Marcos yan. Alam nyo, pinagmamalaki nila yan. Wala kayo sa presidente namin. Ha? Siya lang ang makakapagpauwi kay Veloso. Pucha, tuwan-tuwa lahat. Talagang pinagmalaki rin sa bibig mismo ni BBM. No? Na mapapauwi nila si Veloso. Ano sagot ni BBM kung makakauwi ba ngayong Pasko? Kita nyo. Isang congressman, diretsa ng inukasahan ang ating Vice President na binulsa. Binulsa ang confidential funds. Tindi mo, boy! Wala nang awat-awat ang bunganga nitong tao na to. At syempre pa, wini-welcome po ni BP Sara yung impeachment. Hindi dahil sa siya nakasalang, kundi dahil siya na lang ang nakasalang. Hindi na po yung kanyang tauhan. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka palusapan natin, no? Alam po ninyo, yung Kongreso po, nasobrahan, no? Ang confidential fund po, matagal na pong may confidential fund. No? Hindi lang po si Vice President Sara Duterte ang kauna-unahang nagkaroon ng confidential fund. In fact, nung mayor siya ng Davao, may confidential fund na po ang mga mayor. No? Isang ang balita rito, sa buong Batangas, isang isang city lang po. O city ba o munisipyo lang. Yan. Hindi. Sa buong Calabar Zone, Batangas lang daw po ang walang confidential fund. So, ibig sabihin, normal po to. No? Normal. Bakit parang masama, minasama, at masamang magkaroon ng confidential fund sa panahon ngayon? Wala po kasi silang maibato kay BP Sara. Gusto po nilang siraan si BP Sara. At yun po ang nakikita nila, yung confidential fund. Ngayon, inopen po nila yan, wala po silang nahita, no? Wala po silang nakitang pagnanakaw. Nag-imbestiga sila, nakapitong investigasyon, wala pong testigo na nagsabi na ang confidential fund ay binulsa. Wala pong ebidensya, paper trail na ibinulsa ni BP Sara yung confidential fund. Ang tanong, kung wala, dalawa lang po yung pinagbabatayan, no? Material evidence, yung ebidensya mismo, no? At saka testimonya. Sa 7 beses, may narinig po ba kayo na nag-testify against BP Sara? Para lang po malinaw nyo, ayon po sa batas, ganito po dinidetermine kung ang isang tao, kahit na anong kaso, kung ang isang tao po ay mayroong pong kasalanan, no? Simple lang po mag-determine. Ebidensya, material evidence, at testimonya. Minsan, kahit nagmumura na yung ebidensya, kinakailangan pa po niya na may patotoo.
kinakailangan pa po niya ng tao na magtuturo, no? Hindi po sapat na yung material evidence. Halimbawa po, nakakita po ng kutsilyo. May patayan, nakita yung kutsilyo at sinukat nila. Ito nga yung pinansaksak diyan sa tao na yan. Kinakailangan mo pa rin pong may mag-testify, may mag-testify na yung salarin, siya yung sumaksak talaga. Hindi sapat minsan kahit very obvious na yung kutsilyong ginamit ay galing sa bahay nung salarin, no? Kinakailangan pa rin po na may testigo na makita po, magturo doon sa salarin na siya nga yung sumaksak. O kaya, kahit hindi nakita na sumaksak, siya yung kaaway, siya yung umuwi ng bahay at pagdating, may dala ng panaksak. Kahit hindi pa po nakita nung testigo na siya yung nanaksak, basta sinabi niya, kainuman po nila ako, nagtalo. Tapos po umihi ako. Nakita ko yung isa habang ako umiihi, napalingon ako. Humahangos galing sa bahay, may dalang kutsilyo. At tumakbo na po ako. Yung mga ganun, yun po, may ebidensya na kuha at may nag-testify na malamang siya yung nanaksak kasi siya yung may dala na kutsilyo. Ganyan po lahat ng krimen. No? Bakit po? Kasi may nagbibintang na Isa pong congressman na nagbintang. Ito po ang bintang niya. Basahin ko lang yung bintang nitong congressman na to. Hulaan nyo kung sino. Yung pinakamukhang stress. Sabi nga dun sa isang post, mukha kang stress na Santa Claus. Kilala nyo na kung sino yun? Kilala nyo na yung mukhang stress na Santa Claus na congressman? Batang-bata. Pero mukhang kasintanda na ni, Ito po, La Union Congressman Ortega accuses Vice President pocketing confidential fund. Ibinulsa. Ibinulsa raw ni Vice President. Wala na pong paligoy-ligoy. No? Ito pong mga 2 Pasko ang lumipas na nilustay niya. At kasabwat niya ang pera ng bayan. Kasabwat niya. Yan. Para siyang Santa Claus ng OBP at DepEd na namimigay ng pera na pinaghirapan ng taong bayan. Pero hindi lang pinamimigay, mukhang binubulsa pa. In short, yumayaman si BP Sara at ang kanyang kasamahan habang marami pang kumakapit pa rin sa patalim. Okay, eto po, makukonclude mo lang kung kayo nag-imbestiga, di ba? Sabi ko nga, meron po bang ebidensya na nagsasabi na binulsa ni BP Sara? Matagal na po ako nanonood ng mga hearing. Lalo na yan, mga nag-iimbestiga. Halos lahat po ng hearing, mayroon pong nagpatotoo na binulsa niya. Mayroon po nagpatotoo na mayroong nagaganap na nakawan o nagaganap na pagnanakaw sa pondo. No? May nagaganap na anomalya. Sino po sa mga testigo ang nagturo kay BP Sara na binulsa niya? Wala. Matagal na rin po ako. May ebidensya po. Bank account. Mga transaksyon. Merong mga lipatan ng pera. Karamihan dyan, kung hindi po bank account, yung susundan yung paper trail sa bank account, may mga inabot na sobre. Ako po ang nagdala. Kinuha ko po yung pera galing sa Bilibid. Ako po ang bagman ni Dilima. Pero diba, si Dayan, ganun lang niya. Kinuha ko kay ganung tao. Ibinigay sa akin.